Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, grabe na ito, protektahan ang kaban ng bayan. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sumala ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Speaker Martin Romualdez gustong protektahan ang pera ng bayan. Nako po. Kanino kaya niya gusto protektahan? Sila rin naman ang nagnanakaw ng kaban ng bayan. Okay? Sino ba? Kanino mo ba kailangan protektahan ang kaban ng bayan? Speaker Martin Romualdez, nagtatanong lang po. Baka ibig mong sabihin gusto nyong ubusin ang kaban ng bayan, hindi protektahan. Diba? Kasi mga kababayan, sabi po din sa balita, ibinahagi ni House Speaker Martin Romualdez ang umano'y isa sa mga paraan niya para malabanan ng korupsyon sa pamagitan ng pag-amyenda ng Bank Secrecy Law. Nako, we want to send a clear message, sabi niya po. The Philippines should no longer be safe from dirty money. Sabi po ni Speaker Martin Romualdez, kanino mo ba kailangan protektahan yan? Mukhang nagsalita ang magaling mga kababayan, no? Isa po sa paraan nila mga kababayan para makapag-corrupt sa ating kaban ng bayan ay ito po. AKAP, AKAP in Action, 36 Congressional District, get 110 million. Ulitin ko po mga kababayan, AKAP in Action, 36 Congressional Districts, get 10 million each in flood relief. Yan po mga kababayan, diyan po napupunta yung ating kaban ng bayan, di ba? Ganyan po protektahan ni Speaker Martin Romualdez ang kaban ng bayan. Buti nga ngayon may bagyo eh. Kasi nga mga kababayan, di ba? Nung mga nakarang pamimigay nila ng ayuda, wala namang bagyo. Buti ngayon, reasonable, di ba? Reasonable po yung kanilang pamimigay ng ayuda. Alright, eto pa mga karibin natin, pasadahan din po natin ito. Bago ka mabigay ng ayuda, Speaker Martin Romualdez, sagutin mo naman yung Supreme Court. Ito po ang balita mula po sa UNTV News and Rescue. Tumangging sagutin ang Supreme Court. Nako. Ilang tanong ng Supreme Court ukol po sa impeachment case versus BP Sara. Tinanggihang sagutin ng Kamara ang tanong bakit, di ba? Ay nako po, tinanggihan ng Kamara na sagutin ang ilang tanong ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Giit ng House of Representatives, ang mga isyong ito ay may kinalaman sa internal proceedings nito at hindi saklaw ng jurisdiction at pagsusuri ng Supreme Court. Nako. Paano kung taong bayan ang di ba? Paano kung taong bayan ang humihingi ng ganyang klaseng hinihingi, no, ng Supreme Court, hindi niyo ba pagbibigyan? Di ba? Ay nako, mga kababayan, mukhang umaastang mas makapangyarihan pa sa sino man ang House of Representatives, mga karibin natin, sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Ayaw sagutin. Bakit kaya ayaw nilang sagutin? Yun lang po yung ano nila. Dahil hindi na jurisdiction ng Supreme Court ang Kongreso. Sabagay, there is a separation of power between legislative and justice system, no?
Pero, 'di ba? Mas maganda sana kung sinagot niyo na lang, eh, para mas malaman ng taong bayan na talagang, wala kayong tinatagong kalokohan diyan po sa inyong, mga ginagawa, okey? Patungkol po diyan sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Anyway, eto pa mga kababayan, pasadahan po natin, although shinare na po natin kanina 'to, pero eto, dagdagan lang po natin. Sabi po dito ni, President Trump, he is a strong negotiator, he loves your country. Binola po ni, President Trump ang mga Pilipino, at sinabing, ah, matapang or strong negotiator 'no, parang matigas, na negosyador, itong si, President Bongbong Marcos Jr. Paano natin sasabing, niloloko lang tayo ni Trump kasi mga kababayan, 'di ba, biruin mo mga karibu natin, dito po sa kondisyon nila, dito po sa pagpupulong nila, oh, yung 20% na tariff ni Trump, binawasan lang ng 1%. Okay, magiging 19% na po ang Pilipinas. Tapos ang, US naman po ay zero tariff mga kababayan. Wala silang babayarang tax, kapag naglagay sila ng mga produkto dito sa ating bansa. Naku po. Pag tayo po ang naglagay sa kanila, pag tayo pong nag-export, 19% mga kababayan napupunta sa kanilang gobyerno. Pero pag sila po ang nag-export, wala po silang babayaran mga kababayan. Napakaswerte nyo naman, di ba? Kaya nga mga karibu natin, itong si Senator Lacson ay hindi nakapagpigil at ito po ang nasabi niya. Nakaka-insulto, Ping Lacson, Islam sa Marcos-Trump trade tariff deal. Sino ba ang hindi maiinsulto? Di ba? 1% lang yung nabawas, samantalang sila 0%. Tapos sinabi pang tough negotiator, strong negotiator. Kumbaga, magaling na negosyador, magaling makipag-usap, makipag-deal, di ba? Ganyan ba ang magaling makapag-deal, mga kababayan? Halos wala naman tayong kinita yata, pinagkakitaan pa tayo, di ba? Anyway, mga kababayan, sabi pa dito sa balita, hindi to balita, isang post po ng isang page, no, na wala na, finish na. Ang sabi po dito, breaking, President Donald Trump announced a massive deal with Japan. Sa Japan, tingnan nyo po ang Japan ngayon. Ito po ang deal nila with Trump. 15% tariff, a big percentage down from his earlier letter sent to Japan this July at 25%. Biruin mo, yung 25% naging 15% sa Japan. Yung atin 20% down to 19%. Meanwhile, the Philippines from 20% down to 19% despite BBM visiting the White House. Binisita pa. In-invite pa doon. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? Malakas din talaga ang Japan, no? Malakas pong Japan, mga kababayan. Maliit lang pong bansa yan, pero in terms of technology, nako, hindi kasi kurap, ang Japan. Kung may kurap man sa kanila, talagang kusang nagbibitiw, basta lang sa iskandalo, diba? Kusa silang nagbibitiw. Dito sa Pilipinas, kaliwat ka ng iskandalo na po. Kaliwat ka ng mga paratang at may mga ebidensya pa yung iba. Ganun pa rin. Nandyan pa rin yung iba. Nananatili sa pwesto, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan.
Balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Unti-unti na ngang lumiliwanag ang kadiliman at ang katotohanan lamang ang wawasak sa iyong mga kasinungalingan. Kung talagang nagsasabi kayo ng totoo, bakit di mo kayang harapin ang sambayan ng Pilipino? Ito nga ang tanong ng marami sa ating mga kababayan. Matapos ngang kumalat ang balitang hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsasalita ang unang ginang na walang iba kundi si Lisa Araneta Marcos patungkol sa issue na ibinabato sa kanya na may kaugnayan daw di umano ito sa pagkamatay ni Mr. Tantoco at presidential sister na si Senator Amy Marcos. Nananawagan sa Malacanang lalong-lalo na kay Lisa Araneta Marcos na dapat paimbestigahan ang kumakalat na balitang ito. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos ngang kumalat ang balitang na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang naging pagkamatay ni Mr. Tantoco sa isang hotel sa Los Angeles, kung saan ay napag-alaman na ang ikinamatay nito ay overdose di umano ng white powdering substance. Ang mas nakakagulat pa dito ay kasama di umano ang unang ginang na si Lisa Araneta Marcos sa parehong hotel kung saan ay nagkalat ang di umano'y white powdering substance na siyang ikinamatay. So yan mga kababayan, sa pinakabagong balita mga kababayan, umamin na po yung asawa ni Tantoco na si Dina Tantoco na talagang gumagamit silang mag-asawa ng pulburon, no? Ang ano lang natin dito, ang point lang natin mga kababayan, kung bakit nadadawit si First Lady. Kasi nga po, ito pong si Dina Tantoco ay isang social worker, tama, di ba? Na-assign po diyan kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Ngayon mga kababayan, it is very very hard, no? Difficult na may assign ka diyan sa First Lady na yan kung hindi nagtitiwala ang First Lady sa iyo, di ba? Ibig sabihin, at saka tingnan niyo na kung hindi nagtitiwala yan sa iyo, bakit pa kayo inibitahan doon sa parting yan, di ba? Ibig sabihin, malaki po ang tiwala ng First Lady dito po sa babaeng ito, sa asawa ni Tantoco na si Dina Tantoco, na isa pong nagtatrabaho sa First Lady. Ngayon ang tanong mga kababayan, baka lahat ng nagtatrabaho sa First Lady ay nagpupulburon? Di ba kailangan dapat silang lahat, maging ang First Lady, Presidente, First Family, ay dapat po siguro magpa-hair follicle test mga kababayan para ma-cleared nila ang kanilang pangalan. Wala namang mahirap dyan kung wala talaga kayong tinatago. Mahirap ba mga karbi natin maging modelo kayo ng isang pamilya, magpa-hair follicle test kayo? Kapag nag-negative po yan mga kababayan, magiging masaya, maligaya po ang bawat isang Pilipino sapagkat pinamumunuan po tayo ng isang opisyal na hindi po nagpupulburon, di ba? Pero bakit hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon mga kababayan, nagde-decline pa rin po sila na magpa-hair follicle test. Mukhang kalikasan na, nature na yung nagsasabi na magpa-hair follicle test na kayo to clear all your names. Especially the President and the First Lady. Kasi sila pong dalawa ang nasasangkot ngayon Di ba? Namatay ni Mr. Tantoco. Matatandaan kamakailan lamang kung saan ay naglabas ng official statement si Vice President Sara Duterte kung saan ay kanyang sinabi na involved daw di umano ang unang ginang sa isang kaso sa United States kung saan ay may namatay daw di umano at ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay overdose of white powder. So ngayon mga kababayan, hindi na ito di umano. Totoo na po ito. Kaso lang, ang problema, yung nanay po ni Tantoco, mga kababayan, nagsalita na rin, no? At cleared niya nga yung pangalan ng involvement ni First Lady Lisa Araneta Marcos doon po sa pagka-overdose ng kanyang anak. Kaya pala,
Kaya pala wala tayong naririnig mula dito sa kanyang asawa kasi pati yung asawa niya ay gumagamit ng white powdery substance na ito, mga kababayan. Na nagtatrabaho sa First Lady, powdering substance. Agad-agad naman itong sinagot ng Malacanang sa pamamagitan ni Attorney Claire Castro kung saan ay sinabi nito na fake news daw di umano sinabi ni VP Sara Duterte. Ilang araw ang Ngayon, mga kababayan, masasabi pa ba na fake news? Masasabi pa ba ni Claire Castro na fake news pa rin ito? Ano ang may tatawag natin ngayon kay Claire Castro? No? Ikaw po ang fake news. Di ba? Si Castro po talaga, mga kababayan, ang nagpapakalat ng kasinungalingan. Hindi po si Vice President Sara Duterte. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sumaya ang bayan ko sa magnanakaw na tao.